Kagigising ko nga lang at mag-aalas 4 pa lang ng madaling araw ng mga oras na to. Gusto ko pa talaga sanang matulog pero ayaw na ng mga mata ko. Kaya naman tumayo na nga ako para mag-almusal na lang. Gagawa nga ako ng sugar butter bread. Kaya naman meron ako ditong butter tsaka asukal na pinagsama ko. Tapos meron lang ako ditong buns na tinapay. Medyo luma na kasi to mga mamis. Pero ayaw na talaga sanang pakain sa amin ni daddy to. Kasi nga daw luma na, siya na lang daw akain. Hindi naman sira tong mga buns na to mga mamis. Parang luma lang siya nung nabili namin. Hindi na siya bagong gawa, kaya ayaw na ipakain sa amin ni daddy. Pero dahil nga nagugutom ako at gusto ko nga nitong butter bread, eto na lang yung gagawin ko. Hindi ko matandaan mga mamis kung meron na ba akong nasama sa vlog ko na gumawa ako ng gantong butter bread. Kasi paborito ko talaga to mga mamis. At tuwing meron kami talagang stock na tinapay, tapos lalo na meron din akong butter sa rep, ginagawa ko talaga to kasi ang sarap talaga ng ganto mga mamis. Lalo na nga mga mamis kapag naluluto to, tapos meron akong honey or di naman kaya condensed sa rep, nilalagyan ko talaga to. Meron kasi ako natikman na ganto sa isang coffee shop pero may medyo ko'y kamahalan. Tapos ang gamit naman din kasi talaga nila doon ay sliced bread. Kaya nung natikman ko yun mga mami, sabi ko kapag meron akong mga stock sa bahay na butter o di naman kaya mga honey, igagawin ko talaga to. Yun nga lang ngayon wala akong stock na honey, wala rin akong condensed. Kaya okay na yung ganto na lang. Pero masarap din naman ito. So, bali kumuha nga lang ako ng 4 na buns, tapos hinati-hati ko lang, tsaka ako naman nilagyan isa-isa nung butter na meron ngang asukal. Tapos, nagpainit lang ako ng kawali. Pagkainit ng kawali, tsaka ako nilagay isa-isa yung mga buns nga na hinati ko. Sa ting ginagawa ko to mga mamis, mas pinapatoasted ko talaga to. Pero hindi naman yung sobra, kasi pag nasosobrahan sa toasted, pumapakla na, no? Wala na yung lasa ng butter, tsaka ng asukal. Isang side lang pala nilalagyan ko mga mamis, kasi nga kinakapalan ko naman na yung lagay. At kapag sa isang araw talaga mga mamis, ginawa ko to. Buong maghapon ito na yung pagkain ko. Hindi na ako nakakain ng kanin. Kasi nga, nasasarapan na talaga ako dito. Tsaka nabubusog na rin ako. Lalo na itong 4 na tinapay na to na hiniwa-hiwa ko ay para sa akin lang yan. Gustong gusto rin ni Atina yan mga mamis at tsaka ni daddy. Pero si Atina kapag meron naman siyang almusal, hindi na siya kumakain yan. Ang ginagawa niya, nagpapatabi na lang siya ng mga 3 piraso. Tas kakainin niya kapag nagutom siya. Si daddy naman, minsan kasi gusto niya tinapay lang tapos sasaw-saw sa kape. Pagkatapos ko nga mag-asikaso ng almusal mga mami, habang hinahantay ko nga si daddy, sabi ko ay magpapaikot na nga ako sa washing nitong mga ibang damit namin ni Atina na pang-alis. Alam niyo ba mga mami, sa itong papaikutan ko na to, ito pa yung suot namin ng graduation ni Atina na hindi ko na nga nalabhan kasi nga diba nagkasakit na ako noon. Umilalim na nga lang to sa laundry mga mamis kasi nga inuuna ko talagang labhan yung mga pambahay namin. Pero okay lang din naman sa akin na nailalim talaga to sa laundry mga mamis kasi nga kapag naglalaba ako ng mga ginagamit namin na tuwing pang-alis namin or di naman kaya kung saang okasyon ni Atina susuotin, hindi ko talaga yung sinasabay sa labahan ng mga pambahay. Sa mga hindi nakakaalam at mga bago pa lang makakapanood nga nitong vlog ko, ulitin ko mga mamis, kapag meron kaming mga pang-alis na damit, talagang pa isa-isa ko yung iniikot sa washing or di naman kaya kukusutan ko ng kamay ko kasi nga gusto ko maganda pa rin yung damit. Ayoko siya isasabay sa mga ibang damit namin pag naglalaba ako. Hindi ako mahilig magbigay ng mga pambahay na damit namin ni Atina kapag hindi na namin gagamitin. Ang mga mahilig ko talagang ipamigay yung mga ginagamit naming pang-alis. Kaya yun talaga yung pinaka-iniingatan ko tuwing naglalaba ako kasi nga gusto ko kapag binibigay ko mukha pang bago. So dahil nga ilang piraso lang naman yung papaikutan ko sa washing, nag-check ulit ako sa laundry kung meron pa ba kaming mga ibang damit ni Atina na pambahay na pwede ko pang isabay dito kasi nga sayang naman yung sabon. Meron pang 2 pants sa laundry pero hindi ko muna isinabay kasi mabigat yun kapag nababasa. Inuna ko lang talaga muna itong mga damit na to. Dapat nga isasabay ko din itong towel ko kapag naliligo ako pero sabi ko isasabay ko na lang to kapag naglaba na ako ng mga bedsheet, ang mga kumot namin. Itong mga damit na lang muna inuna ko. Tapos sinabay ko na rin itong kortina dito sa kusina para mapalitan ko na yung kortina. Alam niyo naman mga mamis ngayon na kapag naglalaba ko ay katulong ko na lagi si Atina or minsan siya na talaga ang pinaglalaba ko. Pero ngayon dahil nga tulog pa siya, ako na lang ang tumapos nito. Total naman konti lang naman to. Nung natapos naman na ako maglaba mga mamis, hindi ko pa naisampay agad yung mga nilaban ko kasi nga hindi ko pa nakuha yung mga sinampay doon sa labas. Wala pa akong gagamitin na hanger. Binabad ko nga muna sa mga downy yung mga yun mga mamis tapos nagpahinga muna ako. Mga bandang 5 AM naman mga mamis dumating si daddy. Nag-almusal siya at nagkape tas nagpahinga lang siya. Inantay lang namin ni daddy na mag-alas 8 ng umaga kasi nga pupunta kami sa school ni Atina para kunin yung card niya pati na rin yung mga graduation picture niya tsaka yung toga picture. Tapos dahil nandun na rin naman na kami, didiretso enroll na din namin si Atina para nga matapos na yung mga task namin kay Atina. Actually hindi pa naman. Ito lang muna yung pinakalas na gagawin namin, yung enroll
in-enroll si Athena. Dati talaga mga mamis, kahit papano, kapag sa school lang ni Athena pupunta, naglalakad na lang ako or kami ni daddy. Ngayon talaga, kailangan na magmotor kasi ang bilis-bilis talaga napapagod ng paa ko. Itong school ni Athena mga mami, sa likod lang to, netong apartment na tinitirhan namin. Pero si Athena, ito na yung huling pasok niya dito sa building na to kasi nga, pag grade 7 niya, sa ibang building naman siya. Pero same school pa rin naman or same pa rin naman ang name ng school. Maaga naming in-enroll si Athena mga mamis kasi nga meron kaming hinahabol dito sa school or meron kaming ina-apply para kay Athena. Hindi ko ma-explain sa inyo ng maayos kung ano yon. Basta mga mamis, next time ko na ipapaliwanag kapag alam na alam ko na kung paano explain sa inyo kasi baka mamaya makapagbanggit ako ng mali-mali sa inyo, mabash ako. Basta yung bagay na yun mga mamis, makakatulong yun or malaking tulong talaga yun sa pagpapaaral namin kay Athena kapag nakapag-apply kami or nag-grant yung bagay na yon. So anyway, after namin enroll si Athena, umuwi na nga kami dito sa bahay at ginuha ko na nga itong mga sinampay para nga maisampay ko na yung mga nilaban ko ng madaling araw. Pero hindi ko muna titiklopin yung mga yan pag uwi na lang namin ni Athena. Fast forward tayo mga mamis, pagkatapos ko naman na isampay yung mga nilaban ko ng madaling araw, naligo ako tapos sinasikaso ko naman itong mga bitbit namin or bibitbitin namin ni Athena kasi babalik kami ni Athena ng Bulacan. Galing na talaga ako dun sa Bulacan sa mga kaibigan ko. Mag-isa lang ako, hinatid ako ni daddy tapos sinundo niya lang din ako. Ngayon naman dalawa na kami ni Athena ang babalik. Dapat talaga nung isang araw pa pero tinapos ko nga muna yung mga dapat kong tapusin dito sa bahay tapos in-enroll pa namin si Athena kaya ngayon lang ulit kami makakabalik dun sa Bulacan. Pero 3 araw lang muna kami sa Bulacan mga mamis, babalik na lang ulit kami kasi nga sa susunod na linggo kailangan namin bumalik sa school ni Athena tapos kailangan na rin ni Athena magpa-schedule sa dentist niya kasi diba every 6 months ang balik ni Athena sa dentist niya. Actually wala na nga sa 6 months dapat February pa pero ngayon na lang ulit makakabalik si Athena pag uwi namin galing Bulacan. So dahil nga 3 araw lang kami doon mga mamis, hindi na ako nagdala ng maraming damit namin ni Athena. Mahalaga, marami akong dalang colostomy ko tsaka yung wipes ko kasi yun talaga yung dapat na hindi ko makalimutan. Hindi na pala kami nag-commute mga mamis kasi si daddy gusto niya mag-grab kami at ganito talaga kami ni Athena tuwing aalis kami. Hanggat kayang magpambahay lang, nagpapambahay lang talaga kami kasi ganito kami komportable. And finally nga mga mami, saglit lang yung biyahe namin ni Athena kasi nga hindi naman kami nag-commute at andito na agad kami sa Bulacan.